Pagkababa sa taxi, ay agad na iginala ni Fred ang paningin sa paligid. Nasa Manila na nga ako. Napapabuntong hiningang wika niya. Hindi gaya sa probinsyang pinagmulan, doon ay mausok, maingay at matao. Kung di lang siya sanay sa matataong lugar, malamang umuwi na siya sa pabalik ng hasyenda. Agad siyang humanap ng mapagtatanungan tungkol sa kinaroroonan ng kanyang tunay na ina. Isang babae ang nakaagaw ng atensyon niya. Nakatayo ito sa tapat ng isang tindahan, kaya agad siyang lumapit dito. Excuse me miss, pwede ba magtanong? Nang humarap ito sa kanya, ay napansin niya kaagad ang malalim na pagkakakunot ng noon nito. Hindi ito kumibo at humarap ulit sa tindahan. Naiising, pabili ho! Malakas na sigaw ng babae. Bahagyang napaatras si Fred. Ramdam niya ang pagiging iritable ng babae. Sayang, at maganda pa naman ito. Kinakabahan man ay naglakas loob ulit siyang magtanong. Miss, kilala mo ba si Marinela Sandoval? Dito daw siya nakatira eh. Mas malakas sa tanong niya kanina kaya umaasa siyang mapapansin siya nito. Sakto namang lumabas mula sa loob ng tindahan ng isang matandang babae. Sinubukan naman ni Fred na humanap ng ibang mapagtatanungan, pero bukod sa mga bata, puro nagiinuman ang nakikita niya sa magkabilang side ng kalsada. Oh, Iha, Kylie, ikaw pala yan. Pasensya ka na at nagluluto kasi ako. Ano bang iyo? Sigarilyo ho at soft drinks. Sagot ng babae. Miss, singit ulit ni Fred pero bigla na lang malakas na ibinagsak ng babae ang kamay nito sa kahoy na pasimano ng tindahan. Ano ba? Para kang bubuyog ang ingay mo. Hindi ba obvious na ayoko makapag-usap sa'yo, ha? Pagtataray nito sa kanya. Magtatanong lang sana ako kung lintik. Padabog na nagsindi ng sigarilyo ang babae at umalis na nang hindi man lang siya pinapakinggan. Anong problema nun? Napapakamot sa ulong tanong ni Fred sa sarili. Sinundan niya pa ng tingin ang papalayong bulto nito at hindi niya maitatangging agad siyang namangha sa kabuuan ng babae. Sexy at makinis kasi ito. Umiindayog ang katawan nito sa tuwing hahakbang. Nakita din niya kung paano ito sundan ang tingin ng mga kalalakihan sa paligid. Pagpasensyahan mo na ang batang iyon. Palagi kasing puyat kaya laging mainit ang ulo. Ano ba sana itatanong mo, ha? Tanong ng matandang babae sa kanya. Ngumiti na lang si Fred at magalang na tumugon sa matanda. Nay, good afternoon po. May kilala ho ba kayong Marinela Sandoval dito? Tanong niya. Marinela? Teka, si Maring ba ang tinutukoy mo? Tanong nitong tila naguguluhan. Ho, hindi ko alam kung palayaw niya yun eh. Napapakamot sa ulong tugon niya dito. Aba kaano-ano mo ba yung hinahanap mo, iho? Kung di ako nagkakamali ay dayo ka sa lugar na to. Napatango na lamang si Fred at kimingumiti. Hindi ko naman ho siya kaano-ano, kakilala lang ho siya ng mama ko. Aniya, sa mahinang tinig. Hindi naman kasi siya sanay na magsinungaling. Pero yun, kailangan niyang gawin yun. Dahil hindi niya mahahanap ang kanyang magulang kung hindi siya magtatanong. Ganun ba? Teka sandali at tatanungin ko sa apo ko, ha? Pumasok na ito sa loob ng bahay at nang lumabas, ay kasama na nito ang isang medyo payat at matangkad na lalaking sa tansya niya ay kaedaran niya lang din. Marinela Sandoval? Si Ate Maring nga yun. Yung mamasang sa bar dito sa kabilang kanto. Doon niya nakatira sa ikatlong palapag ng building na yun. Itinuro pa nito sa kanya ang may kalumaang building na akala mo'y may piyesta sa dami ng mga damit na nakasampay sa bawat palapag noon. Ngumiti siya sa lalaki at nagpasalamat. Sige, pre, salamat. Teka, hindi ka naman siguro bagong jowa niya o baka nanliligaw ka sa isa sa mga alaga niya? Tanong ng lalaki sa kanya matapos siya nitong pigilan sa pag-alis. Napakunot ang noon niya sa narinig. Ang totoo ay hindi niya ito naintindihan sa sinabi nito. Hanggat hindi si Kylie ang nililigawan mo, magkakasundo tayo pare. Ngumisi pa ito sa kanya, saka siya tinapik sa balikad. Umiling siya ng sunod-sunod. Naku pre, hindi. Wala akong nililigawan dito. Ganun ba? Mabuti naman.
Baka isa ka nga sa mga boylet ni Ate Maring kaya nahihiya ka magsabi. Hindi naman nabago sa amin yun. Sige na, puntahan mo na siya at baka kanina ka pa hinihintay. Napapailing na lang na naglakad si Fred palayo sa lalaki. Wala pa man ay kinakabahan na siya. Tila mahilig sa lalaki ang kanyang tunay na ina. Hindi na siya magtataka kung malaman niyang marami siyang kapatid dito. Crowded at nagkalat ang mga bata sa kalsada. Idagdag pa ang nalaman niyang pagkakakilala ng mga taga roon sa nanay niya. Kung tutuusin, pwede na siyang umatras sa plano niya pero nanindigan siya. Hindi ganoong bagay lang ang magiging hadlang para magpatuloy si Fred. Kung yun ang kapalit para mas makilala niya ang tunay na ina ay tatanggapin niya. Tinungo ni Fred ang tinuro sa kanyang building at doon ay naghanap ng bakanting kwarto. Eksakto naman at nakakita siya ng bakante na kaparehong palapag kung saan daw nakatira yung Maring. 3,500 ang isang buwan, kasama na kuryente at tubig, 1 month advance at 1 month deposit ang kailangan ko. Ano, kukunin mo ba? Ito na lang ang kwarto available dito. Saad ng matabang babae na nagpakilalang may-ari ng kwarto. Sunod-sunod na tumango si Fred. Maayos naman ang silid, studio type na may common CR at maliit na kitchen sa loob. Hindi man masyado malinis tingnan, ipinagkibit-balikat na lang niya yon. Opo, teka lang, kukunin ko yung pambayad. Mabilis niyang tugon. Agad niya namang naibigay ang hinihinging bayad ng may-ari, kaya ipinagkatiwala na sa kanya nito ang susi. Itong lock ng pinto mo, pagtiyagaan mo na lang muna ha, o kung gusto mo ipagawa mo na lang. Pahabol pa ng matabang babae bago ito tuluyang lumabas. Doon lang napagtanto ni Fred na walang handle ang pintuan niya at isang maliit na lock lang ang meron sa loob. Ang lock naman nito sa labas ay ginagamitan ng kadenang nilalagyan ng padlock. Ako na bahala dito ate, salamat po. Nakangiti niyang saad. O siya, sige na, kapag may kailangan ka, alam mo na kung saan ako hahanapin. Saad pa nito bago tuluyang umalis. Dahil gabi na, ay nagpa siya si Fred na magpahinga muna. Wala pa siyang tulugan kaya nahiga na lang muna siya sa lapag at ginawang una ng bag na dala niya. Kumain naman siya kanina sa nadaanang karinderya. Kahit bago sa paningin niya, ay hindi siya nag-atubiling doon kumain. Umaga kinabukasan na magising si Fred sa sigawan. Ilang sandali pa ay tunog ng kung ano-anong gamit na nababasag ang narinig niya. Napabalikwa siya ng bangon na kinakabahan. Dahil sa pag-aakalang may kung anong kaguluhan, ay dali-dali siyang lumabas at nakiusyoso. Pero paglabas niya, maayos naman doon. Walang nagkakagulo at normal na kilos lang ng mga tao ang naabutan niya. Masanay ka na sa mag-asawang yan. Araw-araw silang ganyan. Alarm clock namin yan dito eh. Napabaling si Fred sa nagsalita. Isa yung babae na sa tingin niya ay nasa early 40s ang edad. Naninigarilyo ito habang patagilid na nakasandal sa pader. Ah, ganun ho ba? Napabaling ulit siya sa katabing kwarto nang may lumagabog na naman doon. Bago ka rito? Kailan ka dumating? Tanong ng babae habang sinusuri siya ng tingin. Bigla ay inayos ni Fred ang sarili. Batid niyang magulo ang buhok niya ng mga sandaling yon at halatang kagigising niya lang din. Kahapon lang ho. Kahapon lang na hapon. Tipid niyang tugon dito. Hindi niya din alam kung bakit bigla na lang siyang kinabahan habang nakikipag-usap sa babae. May hitsura ang babae kahit na may edad at mababakas din ang kagandahan sa kabuoang katawan nito. Maputi din ito at medyo matangkad. Bata ka pa para magsulo sa buhay. Minor ka pa ba? Nito. Saka binagsak sa lapag ang sigarilyo at tinapakan hanggang mamatay ang baga nun. Napailing siya ng sunod-sunod. Hindi na ho. Tumango din naman ang babae at ngumiti sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Ate Maring na lang itawag mo sa akin. Anong pangalan mo? Sa narinig na pangalan nito, ay napanganga siya ng bahagya. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya at pakiwari niya nang sandaling yun ay nalulunya ang kanyang dila. Alam ko maganda ako, pero hindi naman sapat na dahilan yan para titigan mo ako ng ganyan. Natatawang saad nito nang mapansing bigla na lang siyang natulala. Fred. Fred po ang pangalan ko, Ate Maring. Nauutal pa siya, kaya bahagya siyang namula. O siya, welcome dito sa happy place on earth, Fred. Kapatiran ng turingan ng bawat isa sa amin dito.
Walang laglagan. Ano man na makita o marinig mo, mananatili lang yun dito. Gets mo? Napalunok si Fred bago tumango. Opo. Tatalikod na sana ito sa kanya. Mula sa likuran nito ay sumulpot ang isang pamilyar na babae at lumapit dito. Ma, baka hindi ako makapasok mamaya, lakas na regla ko. Anang babae na para bang walang ibang nakakarinig sa kanila. Ganun ba? Kamusta ang pakiramdam mo? Ayos naman ma, masakit lang yung puson ko. Eto na nga't bababa ako bibili ng napkin. Yung babaeng masungit. Sa nakita at narinig, ay akma na sana isasara ni Fred ang pintuan nang pigilan siya ni Maring. Teka, hindi ka bababa para mag-almusal, Fred? Pukaw nito sa kanya. Nang magtaas siya ng tingin, ay nagkasalubong ang mata nila ng babae. Walang emosyon ang mga mata nitong nakatingin sa kanya, na para bang hindi siya nito naaalala. Hindi. Nang bigla na lang iabot sa kanya ni Maring ang perang kanina ay hawak ng babae, ay nagulat siya. Eto, pakibili mo na rin si Kylie ng 3 napkin. Yung pang overnight kamo at may wings ha. Napatitig na lang si Fred sa hawak na 50. Pero, subalit na mag-angat siya ng tingin, mukha ng babae ang nakita niya. At maya-may tumalikod ang mga ito at naglakad ng dalawa palayo sa kwarto niya. Nakita niyang tila hinihilot ni Maring ang bandang balakang ng babae. Napkin? Muling napalunok ng ilang beses si Fred sa kanapakamot sa ulo. Sa tanang buhay niya, hindi pa siya nakakakita ng ganun man lang. Nagpalakad-lakad siya sa makipot na sala ng kanyang silid. Hindi alam kung anong gagawin. Pagkuway, napabugas siya ng hangin. Kinuha ang wallet sa bag at nagpas siya ng bumaba. Habang pababa ay hindi maiwasang pagtinginan siya ng mga tao. Marami kasing nakatambay sa bawat sulok ng building na yon. May mga batang paruot pa rito, habang yung mga kalalakihan ay may kanya-kanyang pwesto. Usok ng sigarilyo din ang sumalubong sa kanya, pababa ng hagdan, at usok ng mga sasakyan ng tuluyan siyang makababa sa kalsada. San ba may tindahan na walang nakatambay? Naiinis na tanong niya sa sarili. Lahat kasi ng tindahang makita niya ay may mga taong naroon. Hanggang sa marating niya ang tindahan na pinagtanungan niya sa nagdaang araw. Saktong kaalis lang ng 2 lalaking namili doon. Kaagad siyang nagtungo doon at nagsimulang tumawag. Pabili po, Nay. Ilang saglit ay lumabas yung lalaki na kausap niya kahapon. Ano yon? Oh, ikaw pala. Anong sayo pare? May maaalmusal ba kayo dito? Yung luto na sana. Pero natawa lang yung lalaki at umiling. Mukha ba kabing karinderya? Kape lang ang may aalok ko sa'yo pare. Pumili ka na lang ng kape sa mga to kung gusto mo mamili. Itinuro pa nito ang 3-in-1 na kape na nakasabit doon. Purong kaping barako lang ang iniinom ni Fred. Pero nang mga sandaling yun ay napilitan siyang mamili ng nakasachet dahil hindi niya pa rin alam kung paano mamimili ng napkin. Banda doon sa unahan, may tindang almusal. Wala ka ba nagustuhan doon? Tanong pa nito habang inaabot ang kape niya. Umiling lang si Fred bilang tugon, saka naupo sa bangkong naroon. Pasalamat na lang siya dahil hindi na nagtanong ng kung ano-ano pa ang lalaki at iniwan na din siya nito. Nangangalahati na siya ng baso nang dumating yung matandang babae. Agad na nilapitan ni Fred ang matanda at malumanay na kinausap. Nay, may tinda ka ba dyang napkin? Yung overnight daw at may wings. Pabili sana ako 3. Kulang na lang ay lumubog na si Fred sa kinatatayuan niya dahil sa hiya habang nagsasalita. Meron pero hindi overnight kasi maliit lang yun eh. Okay na ba yun? Tumango siya nang hindi tumitingin dito. Sandali at papasok ako sa loob. Nang makapasok ito, ay siya namang labas ng lalaki. O Nay, bumalik ka na pala. Oo, ba't ba hindi mo pinagbentahan itong namimili ha? Kulang na lang ay tumakbo na paalis si Fred nang tingnan ng lalaki kung anong iniaabot ng matanda sa kanya. Napkin? Para kanino ba to? Oh, andyan ka pa pala? Teka, sa'yo ba tong napkin? Hindi nakakibo si Fred. Pakiramdam niya ay nanigas ang katawan niya sa kinatatayuan. Oo, pinabili lang sa akin. Mataman siyang tinitigan ng lalaki.
Ni hindi mabasa ni Fred kung anong tumatakbo sa isip nito. Sino naman nagutos sa'yo? Bagong lipat ka lang dito, hindi ba? Tumango siya sa kainabot ng 3 pirasong napkin. Si Ate Maring. Aniya sa mahinang tono. Nang bigla na lang humagalpak ng tawa ang lalaki. Nangunot ang noo niya. Sinasabi ko na nga ba Akalain mo bang nireregla pa pala yun? Ano pare, may asim pa ba ha? Sa narinig, ay agad nagtagis ang bagang ni Fred. Naikuyom niya din ang kamao pero pinigil niya ang sariling makagawa ng desisyong pagsisisihan niya sa huli. Sa ngayon, ay dayo pa siya sa lugar na yon. Sa halip na sagutin ang kabastusan ng lalaki, ay nagmamadali na umalis si Fred. Pero sadyang natural na yata sa lalaki ang kawalan ng respeto dahil sinisigawan pa siya nito habang papalayo. Magdinuguan ka muna, pre! Pigil ang galit na nagpatuloy na lang siya sa paglayo. Pero maging habang paakyat siya sa 2 palapag ay ramdam ni Fred ang mga matang nakasunod sa kanya. Paano hindi man lang naiplastik ang binili niyang napkin? Halos mamulan na din ang mukha niya nang makasalubong ang grupo ng kababaihan. Kulang na lang ay magtilihan ng mga ito habang nagbubulungan tungkol sa kanya. Ang cool naman niya. Oo nga, ang gwapo pa. Ang sweet. Green flag na green flag. Inis na dumiretso si Fred sa dulong bahagi na 2 palapag kung saan niya nakitang pumasok si Maring at yung babae kanina. Bagamat nagpupuyos ang dibdib sa inis, ay marahan pa rin na naging pagkatok niya sa pintuan at nang bumukas yun, ay ang babaeng dahilan ng mga nangyayari sa kanya ngayon na nagbukas noon. Gayon pa man, ay hindi maitatangging agad na kumalma ang inis na nararamdaman ni Fred nang matitigan ng babae. Maamo ang mukha nitong hugis bigas. Kulay morena ang balat. Maikli ang buhok at siguro hindi nalalayo sa kanya ang height nito. Katamtaman lang ang katawan nito, hindi payat at hindi katabaan. Manipis na sando lang ang suot ng babae. At mula doon, ay bakat ang korona ng matayog nitong dibdib na hindi man lang pinagkaabalahang lagyan ng pang-ilalim na kasuotan. Gusto mong arkilahin? Tanong ng babae na nagpagising kay Fred sa pananaginip ng gising. Napailing siya ng ilang beses sa katumikim. Arkilahin? Ang alin? Ako. Matipid na tugon ng babae. Pero matigas na umiling si Fred nang maintindihan ang ibig nitong sabihin. Nako, hindi. Ito na yung Hindi pa man natatapos si Fred sa pagsasalita, ay kinuha na ng babae sa kanya yung napkin at sinara na yung pintuan. Muntik pa nga yung humampas sa mukha niya, kundi lang siya nakaatras. Bigla ay bumalik ang inis na naramdaman niya kanina. Agad natakpan ng galit yung pagkamangha niya sa babae. Dahil sa nangyari, ay kinatok niya ulit yung pintuan at sa pagkakataong yun ay mas malalakas na yun. Muli na namang bumukas ang pinto at ang walang emosyong mukha na naman ng babae ang bumungad sa kanya. Hindi ka man lang ba magpapasalamat? Medyo inis at nagtatakang tanong niya. Sa tindi ng pagkapahiyang dinanas niya, ni simpleng thank you ay wala man lang pakonswelo ang babae. Salamat. Malamig na tugon nito, sa kaakmang isasara ang pintuan pero pinigil niya ito. Ganun lang? Hindi alam ni Fred kung matatawa ba siya o may insulto. Ano bang gusto mo? Nagpasalamat na ako, di ba? Dinaig pa ng boses nito ang yelo. Oo nga, pero parang napipilitan ka naman. Pagkatapos mo ko sungitan kahapon. Pabulong pang wika ni Fred. Sige, ganito na lang. Babayaran kita. Pagkatapos ng regla ko. Pero isang gabi lang. Makahulog ang saad nito na lalong nagpalalim sa kunot ng noo niya. Magsasalita pa sana si Fred. Mula sa likuran nito ay sumungaw si Maring. Salamat Fred ha. Hayaan mo, babawi na lang daw sa iyo itong si Kylie. Nakangiting wika sa kanya ni Maring. Bago tuluyang isinara ang pintuan, ay kinindatan pa siya nito. Hindi lubusang naunawaan ni Fred kung anong ibig sabihin ng mga ito. Wala siyang nagawa kundi ang disappointed na umalis sa harapan ng pintuan at magtungo sa kwarto niya. Dahil walang kahit anong gamit, nagkasya na lang si Fred na sa mga karinderya na lang kumain. Nagsimula na din siya maghanap ng trabaho habang hindi pa nauubos ang ipon niya. Sa isang malapit na gasolinahan natanggap si Fred. Walking distance lang yun mula sa tinutuluyan niya. Tuwing pauwi si Fred ng gabi ay siya namang labas ng mga kababaihan mula sa tinutuluyan ni Maring. Sama-sama mga ito,
kung maglakad, pero palaging nahuhuli si Kylie at nag-iisa lamang. Dahil doon ay aaminin ni Fred na agad napukaw ng babae ang atensyon niya. Isang gabi ay nakasabay niya sa paglalakad si Kylie. Pauwi na siya nang galing sa trabaho habang ang babae naman ay tila may nalimutan sa bahay nito. Nang nasa tapat na sila ng tindahan kung saan may binatang bumasa sa kanya noon, ay bigla na lang may humarang kay Kylie. Yung lalaki pa rin iyong apo ng may-ari ng tindahan. Kylie, my love, ang aga mo naman yata umuwi. Gusto mo samahan kita? Anang lalaki. Palibhasa na uuna si Kylie kay Fred, kung kaya kitang-kita niya kung paano umiwas si Kylie dito. Padaanin mo nga ako, Gaston, nagmamadali ako. Masungit na tugon ni Kylie, pero hindi nagpatinag yung lalaki. Hinawakan pa nito sa magkabilang braso si Kylie at pilit itong hinahalikan. Pakis muna kahit isa, sige na, may 50 ako dito. Nakangising wika ng lalaki. Ayoko, amoy alak ka. Aba, choosy ka pa. Hindi ba dapat sanay ka na sa amoy alak? Karamihan naman sa mga parokyano mo, lasinggero, di ba? Sinabi ng bitaw! Dahil doon ay naalarma si Fred. Walang pagdadalawang isip niyang nilapitan si Kylie at inagaw ang mga kamay nito sa lalaki. Bitawan mo nga siya, pare. Talaga bang wala ka ng respeto sa mga babae? Mahinahon ngunit may diing wika niya. Ba't ka ba nakikialam? Dayo ka lang naman dito. Hindi mo ba alam na wala pang nagtangkang pumigil sa akin, ha? Gustong mapatras ni Fred nang mula sa kung saan ay sumulpot ang dalawa pang kalalakihan at tila tropa ang mga ito ng bastos na lalaki. Mali ang mabastos ng babae. Wala ka bang nanay o kapatid man lang? Lakas loob pa ring tanong niya. Hindi nagpapakita ng takot kahit ang totoo ay gusto niya ng tumakbo. Meron. Pero hindi naman karespeto ang ganyang babae. Bakit? Trip mo din ba tong bayaran na to? Nangalingunin niya si Kylie ay tila inis pa itong umirap sa kanya. Naglakad na din ito at iniwasan siya. Hindi naman ito hinabol ng bastos na lalaki. At tila sa kanya na ang focus ng atensyon ng mga ito. Teka muna. Pero parang hindi siya narinig ni Kylie. Dire-diretso itong umalis. Nang upakan siya ni Gaston, ay hindi na siya nakalaban dahil hinawakan na siya sa magkabilang braso ng dalawa pang kasama nito. Walang nagawa si Fred kundi tanggapin ang bawat suntok ng lalaki. Hoy Gaston, tama na yan! Rinig yan tinig ng isang lalaki. Bata ko ang isang yan. Baka gusto mo ng gulo. Dahil doon, ay mabilis siyang binitawan ni Gaston at iniwan. Napaluhod siya sa lapag dahil sa panghihina nang may tumapik sa balikat niya. Sa susunod, huwag kang magpakabayani kung di mo naman kayang protektahan ang sarili mo. Anang malalim na boses, saka siya iniwan ito. Hindi nakilala ni Fred ang lalaki dahil nakayuko lang siya. Sobrang kirot ng tiyan niya dahil sinikmuraan din siya kanina. Sinubukan niya naman mag-angat ng tingin pero naglalakad na palayo ang mga yon. Iika-ika siya umuwi at sa hagdan ay nakasalubong niya pa si Kylie na pababa naman. Sandali itong huminto sa tapat niya at iniangat ang mukha niya. Aray, ano ba? Medyo inis pang wika niya. Kahit papaano ay may nabakas na emosyon sa mga mata ng babae. Sa lugar na to, hindi sapat na matapang ka lang. Marunong ka din dapat makipaglaban. Sa susunod, huwag kang basta-basta susugod. Hindi ka naman sundalo at hindi ko kailangan ng tulong. Sa unang pagkakataon, ay narinig niya nagsalita ito na mahaba, habang pinupunasan ng panyo ang mga sugat sa bibig niya. Hindi na nakasagot si Fred. Tuluyan na siyang natulala sa mukha ni Kylie. Nang magkatitigan sila ulit, pakiramdam ni Fred ay kayang-kaya siyang mabudol ng itim na kulay ng mga mata nito. Aray! Bulalas niya nang bigla na lang diniinan nito ang sugat sa kanyang noo. Ikaw na maglinis sa sarili mo, aalis na ako. Nito, saka iniwan ang muka sa towel niya na hawak naman niya ngayon. Ang akala ni Fred ay magbabago na ang pakikitungo sa kanya ni Kylie pero mali siya. Sadyang cold at tila walang pakialam sa paligid niya si Kylie. Oh Fred, ready ka na ba mamaya? Tanong ni Maring na makasalubong siya nito sa hagdan isang hapon. Ho! Antayin mo si Kylie mamaya ha. Dagdag pa nito, kaya lalo siyang naguluhan. Pero nangiti lang si Maring saka siya tinapik sa balikat. Nang mapadako naman ang tingin niya sa babaeng kasama nito,
ay tila busy lang ito sa sariling bag at may kung anong kinukuha doon. Ma, una na ako ah. Saad pa ni Kylie sa kadali-daling nagpatiuna nang hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Ganyan talaga si Kylie, Fred. Seryoso at tahimik na bata. Pero mabait yan. Malumanay na paliwanag ni Maring habang sinusundan din ng tingin si Kylie. Kung hindi niyo po mamasamain, anak niyo po ba siya? Sa wakas ay naisatinig na din ni Fred ang ilang gabing laman ng isip niya. Dahil kung kapatid niya si Kylie, hindi maaari ang nararamdaman niyang pagkamangha dito. Lalo na yung sinasabi nitong pagbawi sa ginawa niyang pagbili sa napkin nito noong nakaraang buwan. Hindi man pinaliwanag ay batid ni Fred na may kinalaman niya sa pakikipagtalik. Oo, mga anak ko sila. Sagot ni Maring habang nakangiti ng maluwag sa kanya. Pero imbis na makakuha ng sagot, ay lalo lang gumulo ang isip ni Fred sa nalaman. Naiwan siyang nakatayo sa hagdan at nalilito. 4:00 ng madaling araw nang makarinig ng pagkatok si Fred sa kanyang pintuan. Pupungas-pungas pa siyang tumayo upang magbukas ng pintuan. Si Kylie ang nabungaran niya. Pakiramdam ni Fred ay agad siyang nagising nang matitigan nito. Sexy ang suot itong sleeveless na hindi man lang umabot sa tuhod ang haba. Hindi rin gaya na nakasanayan niya itsura nito. Makapal ang makeup nito sa muka at amoy alak din ito. Hay, pasok na ako ah. Anito, na tila inaantok na tinig. Pumasok na din ito na hindi man lang hinihintay ang sagot niya. Sandaling nanigas si Fred sa pagkakatayo sa harap ng pintuan habang napapalunok. Anong ginagawa mo dito? Aniya nang hindi lumilingon dito. Tinutupad ang pangako ko. O ano pang hinihintay mo? Dahil doon, ay napilitang harapin ni Fred ang babae. Pero napaatras siya nang makita ang kahubaran nito habang nakatayo sa harapan niya. Agad siyang pinagpawisan ng malapot. Makurba ang balakang ni Kylie at tila kumikinang ang makinis itong balat. Perpekto ang kabuuan ng babae na parabang inukit sa pinakamahusay na paraan. At kahit na sinong lalaki ay mababaliw dito. Pero sadyang mataas ang moral ni Fred sa sarili. Hindi iyon kayang talunin pa kahit nang init na halos tumupok sa pagkatao niya. Hindi maaari, hindi pwede. Ang babae naman ang napakunot ang noo. Tumatanggi ka? Umiling siya, pero agad ding binawi yon. Hindi, oo. Ang ibig ko sabihin, ayos lang kahit hindi ka na bumawi. Hindi na kailangan, okay lang. Nakita niya pa kung paano bumuga ng hangin ng babae. Tila bored na bored ito habang nakatingin sa kanya. Hindi mo ba alam kung gaano kagalante yung nireject kong customer ngayong gabi para lang ipagtabuyan mo? Napakagatlabi si Fred. Nataranta sa nakikitang inis sa mga mata ni Kylie. Anak ka kasi ni Ate Maring. Kusa iyon lumabas sa bibig niya nang hindi pinag-iisipan. Yun kasi ang malaking hadlang at pumipigil kay Fred para tuluyang mahulog sa karisma ng Diyosa na nasa harapan niya ngayon. Ang buong akala niya ay praktisado niya na ang pagiging formal na tao. Pero ng mga sandaling yon ay para siyang basang siso na hindi alam kung saan pupunta. Nagsimula na magbihis si Kylie. Ramdam ni Fred ang panghihinayang pero sa kabila nun, nakahinga siya ng maluwag. Nang muli itong tumingin sa kanya, ay nailing pa ito bago humakbang papunta sa pintuan. Mamasang namin si Maring kaya mama ang tawag namin sa kanya lahat. Saang probinsya ka ba galing? Ngumisi pa ito bago tuluyang lumabas ng pintuan. Gaya kanina, ay lito na naman siyang naiwan sa kwarto. Ano ba yung mamasang? At anong kinalaman nun sa pagtawag nila ng mama kay Maring? Inaantok patuloy si Fred nang pumasok sa gasolinahan kinaumagahan. Nahirapan kasi siyang dalawin ng antok lalo pat hindi nawawala sa balintataw niya ang nakakaakit na kabuuan ni Kylie. Sa gasolinahan ay inabutan niya si Ella na kanyang katrabaho at kahit papaano ay nakapalagay ang loob niya na rin ito. Gaya niya ay working student din si Ella. Parehas sila ng kursong kinukuha sa malapit na university at sabay ding mag-e-enroll sa papalapit na pasukan. Oh, bakit parang antok na antok ka dyan? Napuyat ka ano? Puna nito sa kanya habang nagta-time in siya. Oo naalimpungatan lang ako tas hindi na nakatulog. Ganun ba? Oo nga pala, simula na daw na enrollment. Sabay na tayo mag-enroll ah.
Tumango naman siya at pilit na ngumiti. Paalis na sana si Ella nang pigilan niya ito. Ella? Oh, may sasabihin ka? May itatanong sana ako. Alam mo ba mamasang? Napakunot noo si Ella at nagdududang tumitig sa kanya. Teka nga, wag mong sabihing... Kapag kuway na patakip ito ng sariling bibig, habang nanlalaki ang mga mata, mabilis itong lumapit sa kanya at bumulong. Papasok ka ba sa gay bar, ha? Gay bar? Ano yun? Tanong niya ulit sa medyo malakas na boses. Agad na tinakpan ni Ella ang bibig niya at sinenyasan siyang tumahimik. Pero huli na ang lahat dahil naagaw na nila ang atensyon ng manager nila na noon sa loob ng opisina. Sinong magigay bar? Nagdududang singit din ito sa usapan nila. Palibhasa bakla ay agad na napukaw ang atensyon nito. Si Ella agad na sumagot dito. Wala ho. Baka hindi lang kami nagkaintindihan nitong si Fred. Talaga? Kayo ha? Nangingiting wika pa nito sa katumitig kay Fred. Pwedeng-pwede ka naman sa gay bar, Fred. Sigurado kung pagkakaguluhan ka doon ng mga kapatid ko sa asosasyon at mga matrona. Napatayo si Fred sa narinig at matigas na umiling. Doon niya lubusang naintindihan kung ano ang gay bar. Naku sir, nagkakamali ho kayo. Wala ho kung plano pumasok sa ganun. Nagtatanong lang ho ako kung ano ibig sabihin ng mamasang. Sandali nagkatinginan sina Ella at ang manager nila. Si Fred ay parang naiwang nakahang. Iniisip kung may mali ba sa salitang sinabi niya. Ella, saang probinsya ba galing tong kaibigan mo at napaka-inosente? Naku, wag mo nga iiwan yan at baka mabudol-budol. Tumango naman si Ella at niyakag na siya para lumabas upang makapagsimula na sa trabaho nila. Ano ba yung tinatanong mo, ha? Ang weird mo. Out of nowhere magtatanong ka kung anong mamasang. Napakibit balikat na lang siya. Gusto ko lang malaman. Bakit nga? Pangungulit na Ella sa mahinang boses. Basta, ano ba kasi yun? At bakit tinatawag silang mama ng kahit na sino? Anong kahit na sino? Mga alaga lang nilang tumatawag sa kanila ng ganun. Yung mamasang, sila yung mga parang bugaw na nagbebenta ng laman. Ng mga babaeng gusto nila, yung mga alaga nila, ganun. Anong bugaw? Tanong na naman niya. Inis namang napaikot ng mata si Ella. Bugaw! Yung mga taga-alok sa mga customer nila ng mga babae. Kumbaga sa produkto, sila yung sales lady. O gets mo na? Hindi na nakapagsalita pa si Fred. Ang totoo ay nakaramdam siya ng lungkot sa mga nalaman. Ibig sabihin yung nanay niya palang nagbebenta sa mga babaeng kasama nito. At kahit ganoon, ay tinawag pa rin siyang mama ng mga ito. Hoy, hindi ka na kumibo. Ano ba kasing dahilan ng natanong mo na yan, ha? Pukaw pa sa kanya ni Ella matapos itong asikasuhin ng kaaalis lang na customer. Umiling na lang si Fred at pilit na ngumiti. May nabasa lang ako libro tungkol doon. Hindi ako pamilyar kaya tinanong kita. Buti na lang at mukhang nakontento si Ella sa paliwanag niya at hindi na ito nangulit pa. Mabilis na lumipas sa mga araw, nagsimula na ang unang taon ni Fred bilang isang working student. Hindi naging madali para kay Fred na pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho, pero ni minsan ay hindi siya pinanghinaan ng loob. May mga pagkakataong nasisimot siya at naaakit na tingnan ng laman ng ATM na bigay ng dad niya, pero sa huli, ay nagagawa pa din niya ng paraan para solusyonan ang problema. Isang madaling araw, habang pauwi na sila mula sa night shift ng trabaho, ay inabutan ni Fred si Kylie na nasa hagdanan at nakaupo. May hawak itong sigarilyo at canned beer. Lalagpasan niya na sana ang babae na magsalita ito. Paano mo nakakaya? Napahinto si Fred sa paglalakad at napasulyap sa babae. Tumingin pa siya sa paligid para masiguradong siya ang kinakausap nito. Ako ba ang kinakausap po, Kylie? Tumingin sa kanya si Kylie at ngumiti. Sa unang pagkakataon, ay nakita niya itong ngumiti pero pansin niyang hindi man lang yun umabot sa mga mata nito. Ikaw nga. Pangungumpirma nito. Pwede mo ba ako samahan muna dito? Sa narinig, ay agad namang sumunod si Fred. Kahit papaano, ay hindi ito mukhang magsusungit ng mga sandaling yun. Isa pa ay maliwanag na sa kanyang hindi naman pala sila magkapatid nito. Nag-aaral ka, hindi ba? Panimula nitong tanong. Tumango naman siya. Oo. Sa dami na nakatira dito, ikaw lang ang naging working student.
At mukhang wala ka ding bisyo. Napatango na lang si Fred at napangiti na lang bigla nang sumandal si Kylie sa balikat niya. Napapitlag pa si Fred ng tila napaso siya sa ginawa ng babae. Bigla ay kumabog ang dibdib niya. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Anang babae sa inaantok na tinig. Sandaling nanigas si Fred sa kinauupuan. Ha? Ano ulit yung tanong mo? Aniya, nang hindi kumikilos kahit konti. Sinubukan ko din kasing mag-aral kahit ganito ang trabaho ko pero hindi ko kinaya. Hindi alam ni Fred kung paano sasagutin ito. Bago kasi sa kanya na kinakausap siya ni Kylie ngayon tungkol sa ganoong bagay at magkadikit ang katawan nila. Ibilib ako sa'yo. May jowa ka na ba, Fred? Nasamid siya sa narinig. Jowa? Naku, wala. Mabuti naman. Akala ko jowa mo yung babaeng katrabaho mo eh. Lagi kayong magkasama. Napatingin siya kay Kylie. Si Ella yata ang binabanggit nito. Hindi, kaibigan ko lang si Ella at schoolmates din kami. Ang totoo, hindi niya alam kung ba't gusto niyang i-assure si Kylie na malaya pa siya. Nag-aaral din pala siya? Kaya siguro malapit kayo, no? Malungkot nitong wika. Kaya mo din naman yun, Kylie. Bigla ay nagkaroon siya ng tapang na palakasin ang loob nito. Tamang time management lang kailangan mo. Pero narinig niya ang kiming pagtawa nito. Nahihirapan ako mag-focus lalo na kung puyat. Saka baka hindi kayanin ang budget ko. Ganun ba? Hindi ka pa ba uuwi? Tanong niya. Pakiramdam niya kasi inaantok na si Kylie dahil bumibigat na ang pagkakasandal nito sa kanya. Ayoko umuwi doon. Pwede bang sa kwarto mo muna ako magpahinga, Fred? Tanong nito saka nagtaas ng muka at sinalubong ang mga mata niya. Oo naman. Walang lakas na tugon niya. Bigla siyang nanghina sa paraan nito ng pagtitig sa kanya. Matapos niyang sabihin yun, tumayo na si Kylie at nagpatiuna sa paglalakad. Napapanganga na lang si Fred habang nakatingin sa babae. Sa likod ng isip niya ay kinakabahan siya na na-excite sa mga susunod na mangyayari. Palibhasa single foam ang gamit na higaan, kung kaya nagtiis na lang si Fred na masiksik sa pader, makahiga lang na maayos si Kylie. Hindi gaya ng inaasahan niya, ay parang matutulog lang talaga ito. Nakatagilid kasi si Kylie at likuran lang nito ang nakikita niya. Mula sa kanyang kinahihigaan ay hindi maiwasang mapagmasdan niya ang maumbok at makorban nitong bewang at pang-upo. Makailang beses din siyang napalunok. Ramdam niya nagngangalit ang kanyang alaga mula sa ilalim ng suot niyang short pero wala siyang magawa. Nanlalagkit na din siya sa pawis kahit may electric fan naman silang gamit. Hindi niya namalayang marahas pala siyang napabugan ng hangin. Nang bigla na lang maramdaman niya ang pagkilos ni Kylie at humarap ito sa kanya. Hindi mo na ba ako ipagtatabuyan ngayon, Fred? Malamyos na tanong nito. Pakiwari ni Fred ay nagka-stiff neck siya ni hindi niya magawang matingnan si Kylie. Hindi, ba't ko naman gagawin yun? Ipinagstay nga kita dito. Mahinang tugon niya na bahagya pang nauutal. Nabigla ay maramdaman niya ang pagdampi ng kamay ni Kylie sa kanyang tiyan. Gumapang yun pababa sa kanyang puson at pababa pa. Halos mamilipit ang mga daliri ni Fred sa paa dahil sa sensasyong bumabalot sa kanya ng mga sandaling yon. Kylie. Paos na tawag niya sa pangalan nito. Pero nanatiling walang imik ang babae. Sa halip, ay patuloy lamang ang marahas at malalambot na palad ni Kylie sa paglanda sa katawan niya. Sabihin mo nga sa akin, Fred, unang karanasan mo ba ito kung sakali? Patanong na bulong nito sa tenga niya. Doon pa lang ay halos umikot na ang mga mata ni Fred sa kiliti, pero tumango pa din siya. Wala nang ibang laman ng isip niya ng mga sandaling yun, kung hindi ang mapagbigyan ng nais ng katawan. Ganun ba? Nang tuluyang mapunta sa ibabaw niya si Kylie, ay doon lang napansin ni Fred na malaki ang pagkakangiti nito. Bigla siyang nahiya sa sarili niya. Hindi niya dapat pinagtapat dito ang katotohanan yon. Pasensya na, wala kasi akong alam sa... Pero mabilis na sinelyohan ni Kylie ng isang mapusok na halik ang dapat sana'y sasabihin niya. Sandali siyang nanigas at hindi alam ang gagawin.
hanggang sa kusa ng gumalaw ang labi ni Kylie at noon lang din siya napapikit at hinayaan ang sariling namnamin na malambot na labi ng dalaga. Bigla ay para siyang idinuyan sa alapaap, dulot ng bagong sensasyon na ipinaranas nito sa kanya. Malakas na tunog ng alarm clock ang nagpagising kay Fred ng sunod na umaga. Sinubukan niya pang kapain si Kylie sa tabi niya, pero wala na ito. Nang magising siya, nang makita niya ang bakanting pwesto kagabi na inuko pa ng dalaga. Fred! Fred! Tawag sa kanya ng pamilyar na tinig mula sa labas. Mabilis siyang tumayo na mapansin niyang wala pa siyang saplot. Ano ba yan? Nagmamadali niyang hinanap ang boxer niya, pero wala yun doon kaya short na lang isinuot niya. Naghagilap pa siya ng sandong isusuot bago tuluyang binuksan ang pintuan. Ella! Gulat na bulalas niya na mabuksan ang pintuan. Bakit ba ang hirap mong kontakin, ha? Inis na wika nito. Bakit ba? May problema sa trabaho. Kanina ka pa raw kinokontak ni Madam Manager pero di ka raw sumasagot. Teka, hindi mo man lang ba ako papapasukin? Mabilis namang nilakihan ni Fred ang pagkakabukas sa pintuan. Oo nga pala, pasok ka. Pasensya ka na sa kwarto ko, medyo magulo. Ayos lang yun. So yun nga, kulang ng 10K yung pera kagabi. Ikaw daw yung kaha kagabi? Tanong nito sa kanya. Nangunot ang noon ni Fred sa narinig pero tumango siya. Oo, ako nga. Pero hindi yun kulang, nag-inventory pa nga ako eh. Nagkibit balikat si Ella sa kabumuntong hininga. Ikaw yung tinuturo ni bakla. Nauna na daw siya umuwi sa'yo kagabi. 10K? Ang laki naman nun. Ibig sabihin sa kanila yung kakaltas? Nang hihinang tanong niya. Ganun na nga. Kailangan mo ng report doon ngayon. Hindi naman ikaw kumuha, di ba? Matigas siyang umiling. Hindi ako, ba't ko yun gagawin? Kaya nga bilisan mo na. Sabay na tayong pumasok. Suhestyon pa ni Ella. Kaagad namang nagasikaso si Fred. Nagtungo siya sa banyo at mabilis na naligo. Paglabas niya ay nakita niya ron si Kylie. Tahimik ito, gayon din si Ella. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawang babae. Mabuti na lang at nakabihis na siya. Ibabalik ko lang tong boxer mo, napunta kasi sa bag ko. Ani Kylie saka inilabas yung boxer na kanina niya pa hinahanap. Biglang namula ang buong mukha ni Fred at nang tingnan niya si Ella ay awkward itong kagatang pang ibabang labi at para itong matatawa na hindi niya mawari. Walang paalam na umalis si Kylie pero kita sa mga mata nito ang galit. Sa pagkakataong yon, hiniling ni Fred na Sarah ay lamunin lang siya ng lupa at wag nang iluwa pa. Habang papunta sa gasolinahan, ay wala silang imika ni Ella. Hindi niya din alam kung paano magpapaliwanag dito. Ngunit mukhang hindi naman ito interesado. Nga lang, ramdam niyang gagamitin ng kaibigan ang nalaman nito para asarin siya. Nag-report naman agad si Fred, pero wala na siyang magawa kundi ang unti-unting bayaran ng nawalang pera. Sweet mo naman pala. Nagpapabaon ka ng boxer sa jowa mo? Natatawang wika ni Ella isang araw habang nanananghalian sila. Tumigil ka nga dyan, kumain ka na lang. Naiinis na tugon niya. Ginagawa na palang giveaway ang nasuot na boxer ngayon. Kulang na lang yung humalakak ito para masatisfy lang sa pambubwisit sa kanya. Subukan ko nga din magbaon ng panty para sa magiging jowa ko. Pahabol pa nito. Maging si Freddy na pailing na lang din at sumabay sa tawa ng kaibigan. Sira ulo ka talagang babae ka. Huwag mo ipagkakalat yun ha. Kung hindi, pagsasabi ko din na crush mo si Trish. Bigla na lang sinupalpal siya nito ng buong hita ng manok. Kumain ka na nga lang, tropa. Baka hindi kita matansya at magka-black eye ka. Nanlalaki ang mga matang putol na Ella sa sinasabi niya. Sabay naman sila nagtawanan. Pansin niyang namula si Ella. Pagkarinig pala ng pangalan ng crush nito. Ilang araw pa ang lumipas at napansin ni Fred na todo iwas si Kylie sa kanya. Tila galit din ito sa tuwing magtatagpo ang mata nila. Bakit mo ba ako iniiwasan, Kylie? Galit ka ba sa akin? Isang araw ay tanong ni Fred sa babae na makasabay niya ito pababa sa hagdan. Magkaibigan ba tayo para hindi kita iwasan? Malamig na tanong din ito sa kanya. Pero paano yung nangyari? Huminto si Kylie sa paglalakad at hinarap siya. Ano nangyari? Sandaling hindi kumibo si Fred. Tangka namang aalis sa si Kylie nang mapilitan siya magsalita.
Yung nangyari sa atin nung gabi, nakalimutan mo na ba? Bigla ay napangisi si Kylie at napailing. Bakit? Gusto mo bang panagutan kita? Babae ka ba, Fred? Tila nang iinsultong tanong nito sa kanya. Nasakta ng ego niya, pero hindi siya napahinto noon. Alam niyang galit lang si Kylie kaya ito nagsasalita ng ganun. Kung oo, pananagutan mo ba ako? Sa'yo ko binigay ang virginity ko, Kylie. Dapat na maging responsable ka sa akin. Sinadya niyang maging seryoso sa pagsasalita. Kahit ang totoo, ay niloloko niya na pati ang dignidad niya. Nang sa wakas ay tumawa si Kylie at sa unang pagkakataon, narinig niya ang malutong nitong pagtawa. Genuine yun at hindi pilit. Wala ka talagang katulad, Fred. O siya, sige na. Kahit dalawa kaming babae sa buhay mo, handa ako makipagkompetensya sa Ella na yon. Matapang na wika nito kalaunan. Ano ba sinasabi mo? Ha, kaya ka pala nagagalit sa akin, no? Akala mo babae ko si Ella? Ngumuso si Kylie bagamat hindi ito nagsalita. May sikreto kami ni Ella at ako lang nakakaalam nun. Bisexual siya at gaya ng sinabi ko sa iyo, magkaibigan lang kami nun. Totoo? Nagdududa pa ding tanong ni Kylie sa kanya. Tumango naman siya at siniguro ditong nag-iisa lamang ito sa buhay niya. Simula ng araw na yon ay naging sila na nga. Hindi naman yun naging lihim sa lugar nila, bagamat hindi maiiwasan ng mga chismis at panghusga, ay hindi yun nakaapekto sa kanila. Ilang buwan pa ang lumipas nang masundan ulit ang pagkawalan ng pera sa kaha ni Fred. Dahil pangalawang beses na, kaya naman sa bahay na siya ng mga boss pinatawag. Doon ay ipinaliwanag niya na talagang wala siyang alam doon. Para patunayan ay hinamon niyang may-ari na lagyan ng CCTV ang lugar kung saan naroon ang kaha ng palihim. Ayaw pa sana pero muli siyang pinagkatiwalaan ng mga ito at binigyan ng isa pang pagkakataon. Hanggang sa isang araw, nalaman nila kung sino talagang kumukuha, ang manager nilang bading. Ito ang walang sawang nagnanakaw at ibinibintang yon sa huling may hawak ng kaha. Dahil takot na makasuhan, ay walang nagagawa ang trabahador kundi magbayad. Dahil doon, ay napatalsik ang manager at pinagbayad. Kapalit nun ay hindi na ito kinasuhan pa. Naibalik ang perang ibinayad ni Fred at siya na din ang pumalit sa pwesto nito bilang branch manager. Huwag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko, love. Ayaw mo pa bang umalis ng bar? Ako nang bahala sa'yo. Isang gabi ay suhestyon ni Fred kay Kylie. Isang taon na lang nun at gagraduate na si Fred sa koleyo. Malungkot namang umiling si Kylie sa kanya. Gusto ko din naman yung sinasabi mo. Ang totoo matagal na. Pero ako lang kasi ang inaasahan sa probinsya. Nag-aaral pa ang mga kapatid ko para magkaroon sila ng maayos na buhay balang araw. Hindi ako pwedeng huminto, Fred. Sa narinig ni Fred, ay nalungkot siya para sa nobya. Batid niyang mabuti ang puso nito. Sa gabi-gabing umaalis ito at umaga na umuuwi sa kanya, ay hindi niya mapigilang masaktan. Lalo na kapag isinasama ito ng ibang lalaki. Pero mas lamang ang pagmamahal niya kay Kylie. Hindi yun nabawasan kahit konti man lang. Ate Maring, pwede ba kita makausap? O Fred, ikaw pala. Kahit ano, wag lang pera ha, wala ako nun eh. Natatawang tugon nito. Kahit papano ay napalapit na din siya dito. Bagamat hindi siya nagpapakilala bilang anak nito, ramdam niyang mabuti itong tao at dala lang ng kahirapan kung kaya nasa ganito itong sitwasyon. Si Kylie po sana. Pwede niyo ba siyang pakiusapan na umalis na sa trabaho niya? Halatang nabigla si Maring sa narinig, pero malungkot itong bumuntong hininga at umiling. Pasensya ka na, Fred. Alam mo, hindi naman porket mamasang nila ako ayoko na magbago ang buhay nila. Sadyang ayaw na nila umalis dito. Madali kasi ang pera dito at nangangailangan naman sila. Ang magagawa ko na lang, paalalahanan sila palagi na mag-iingat at huwag kalimutan ng proteksyon. Kayo ho ba? Ayaw niyo na po bang baguhin ang buhay niyo? Malay niyo ho kapag nauna kayo magbago, sumunod sila. Ito na ako, Fred. Hindi na ako magbabago. Saka bakit pa? Wala naman ako anak na ikihihiya ako. Isa pa'y matanda na ako. Hindi rin ako nasanay na magkaroon ng mabibigat na trabaho. Kaya mamamatay na yata akong bugaw. Malungkot na sabi nito sa kanya. Maging si Fred ay nalungkot sa narinig. Di yata't kinalimutan na talaga siyang may anak na. Wala ho ba kayong pamilya o tunay na anak, Ate Maring? Tumingin lang sa kanya ang babae at malungkot na ngumiti. Hindi ito sumagot at nagsindi ng sigarilyo.
Kung malalaman lang sana nito na narito na siya, na may anak itong nais siyang baguhin, magiging sapat kaya siyang dahilan para baguhin ito ang tinatahak na daan? Lumipas pa ang taon na tuluyan ang nakatapos sa pag-aaral si Fred. Habang naghahanda sa licensure exam upang maging ganap na architect, ay sa gasolinahan pa din siya nagtatrabaho. Isang gabi habang naghahapunan, sila ni Kylie ay may kumatok sa pintuan niya. Halos malaglag ang panga ni Fred nang mapagbuksan si Atty. Villejas. Habang nasa likod nito ay nakatayo din si Maring na umano'y namumuang luha sa mga mata. Mabilis niyang pinapasok ang mga ito sa loob ng kwarto niya dahil pinagtitinginan na sila ng mga tao sa labas. Ate Maring, Kylie, pwede bang iwanan mo muna kami? Hindi na kailangan, iho. Alam na ni Marinela ang katotohanan. Siya ang napagtanong ako kanina sa baba kung saan ka nakatira. Hindi mo pala sinabi sa kanya ang pagkatao mo? Napalunok si Fred at nahihiyang tumingin sa ina. Ikaw na nga ba ang anak ko, Fred? Garal-gal ang tinig ni Maring ng mga sandaling yun. Wala na ding patid ang pagtulo ng luha sa mga mata nito. Pasensya na ho, natatakot lang po ako na baka itakwil niyo kapag nalaman niyo kung sino ako. Gusto ko lang naman po kayo makilala at makasama. Nakayokong paliwanag niya. Nabigla na lang na may umakap sa kanya. Si Maring yun at napakahigpit ng yakap nito. Yakap na kay tagal niyang pinangarap na maranasan ng tunay niyang ina. Loko kang bata ka, ba't naman kita itatakwil ha? Ang tagal-tagal ko nang ulila sa'yo. Talaga ho? Nang lumayo sa kanya ang ina, ay saka nito ipinaliwanag sa kanya ang totoong nangyari. Itinakas ka ni Frederick unang araw pa lang na naisisilang kita anak. Nag-iwan lang siya ng pera nun kapalit mo. Ang buong akala ko ay tayo ang pipiliin niya pero iniwan niya ako. Ginamit ko yung pera para hanapin ka at bawiin pero hindi ko kayo mahanap. Patawarin mo ako anak, hindi kita naprotektahan. Umiiyak na saad nito. Maging si Fred ay naluharin. Nang lingunin niya si Kylie, ay naluluhan na rin ang mga mata nito. Kung hindi lang nakaratay na ang dad mo, baka mabubugbog ko yun sa ginawang pagtakas sa'yo. Dagdag pa nito na nakapagpabaling naman sa kanya sa attorney. Tama ang mama mo, Fred. At hindi lang nakaratay. Malala na din ang kalagayan niya. Nang hina siya simula nung umalis ka. Hanggang sa tuluyang magkasakit. Kailangan mo umuwi sa hasyenda, pakiusap. Pinahid ni Fred ang luha at agad na tumango. Uuwi po ako, attorney. Pakisabi kay dad hintayin ako, please. Nag-usap pa si Fred at attorney tungkol sa ilang bagay bago ito nagpaalam sa kanya. Pagkaalis ni attorney ay iniwan na din sila ni Marinela. Tahimik lang si Kylie at tila nahulog ito sa malalim na pag-iisip. Sorry love kung naglihim ako sa'yo ha. Mahinahong wika niya habang nakayakap sa likuran nito. Seryoso ang mukha ni Kylie nang tingnan siya nito. Tagapagmana, ibig sabihin mayaman ka, Fred? Tumango siya. Nag-iisa akong anak na lalaki ng dad ko. Nga lang ay anak ako sa labas kaya minamaltrato ako ng pamilya niya. Nagdesisyon ako umalis noon. Nung kaya ko na, saka para patunayan na din sa pamilya ni dad na hindi ko kailangan ng pera nila. Naiintindihan ko, pero sana hindi mo to nilihim sa akin. Mas sinigpitan pa ni Fred ang pagkakayakap sa nobya. Ang totoo, ayoko na bumalik dun. Gusto ko dito kasama ka at si mama. Malungkot nang umiti si Kylie sa kanya at dinampian siya ng halik sa labi. Sorry sa mga pinagdaanan mo, love. Kung nalaman ko lang na mas maaga, sana umpisa pa lang inalagaan na kita. Napangiti na lang si Fred sa narinig. Ayos lang yun. Hindi ako magiging malakas kung may magbe-baby sa akin. Tugon niya. Makalipas ang ilang araw ay nagpaalam na maayos si Fred sa kanyang ina at kay Kylie. Pumayag naman ang mga ito at hinatid pa siya sa terminal. Hintayin mo ako pagbalik ko pakakasalan kita. Pangako niya kay Kylie. Tumango lang ito at ngumiti nang malungkot sa kanya. Hindi maipaliwanag ni Fred pero may kakaiba siyang naramdaman sa huling ngiti ni Kylie nang makasakay na siya sa bus. Gayunpaman, mabilis na itong iwinaksi sa isipan niya. Habang nasa biyahe, ay masaya na ang puso ni Fred. Kumpleto na siyang babalik sa asyenda na walang dalang galit sa puso. Idagdag pa ang katotohanang may napatunayan na siya ng walang tulong mula sa mga ito. Dad!
Naiiyak na tawag niya sa pangalan ng ama na badatin niya itong natutulog sa kama nito. Malaki ang ipinayat ni Don Frederick at halos hindi niya ito makilala. Nagmulat naman ito ng mata nang marinig ang tinig niya. Tila nagniningning pa yun na makita siya. Anak, umuwi ka na? Narito ka na nga ba talaga? Agad niyang kinukup ang kamay nito at ikinulong niya sa dalawang palad niya. Nandito na po ako, Dad. Kaya magpalakas na kayo, ha? Hindi na po ako kaalis kahit kailan. Talaga? Masaya akong bumalik ang uniko iho ko. Sana'y mapatawad mo ko sa nagawa ko sa iyo, anak. Inilayo kita sa mama mo. Dad, wala na po yun. Kung ano man na nangyari sa nakaraan, alam ko may sapat kayong dahilan kaya nyo ginawa yun. Ang totoo ay nagpapasalamat po ako sa inyo ni Tita Salvacion dahil binuhay niyo ako. Napakabuti mong tao, Fred. Ngayon ay makakapagpahinga na ako ng payapa dahil alam ko wala kang sama ng loob sa akin. Dad, ano ba sinasabi niyo? Lalakas pa po kayo. A-attend pa po kayo sa kasal ko at dapat naroon kayo kapag naging ganap na akong architect. Lumuluha man, ay pilit na pinasaya ni Fred ang pagsasalita. Lagi lang ako nasa tabi mo, anak. Nakangiting wika pa ni Don. Ilang linggo pang nakasama ni Fred ang ama, nakita niya namang nagkaroon nito ng lakas. At kahit papaano ay gumanda ang lagay nito ayon sa private nurse nito. Pero makalipas na ang isang buwan ay hindi na ito nagising pa. Labis ang pagdadalamhati ni Fred at tanging si Nanay Thelma lang ang naroon para makiramay sa kanya. Nang gabi matapos ang libing ni Don, ay binasa ni Atty. Villejas ang last will and testament sa harapan ng pamilya ng El Cuevo kasama si Fred. Ano? Hindi maaari yan. Hindi na nga pantay ang hati, mas malaki pa ang makukuha ng bastardong yan? Mga negosyo sa ibang bansa? Maging kalahati ng mga real estate? At malaking pera sa bangko? Halos magwala na ang may edad na babae. Gayon din ang mga kapatid niyang babae. Pwede bang patapusin mo muna ako, Mrs. El Cuevo? Magalang na tanong ng attorney. Tila napahiya ang ginang at napilitang maupo na lang ulit. Sa huling mensahe ng last will, ay binanggit ng Don na kung sino mang tumututol o kumontra sa paghahati niya ay hindi makakatanggap ng kahit ano. Walang nagawa ang Don niya, maging ang mga kapatid niyang babae kundi tanggapin na lamang ang huling habilin ng ama. Yung pera na lang ho, at real estate company sa Maynila ako kunin ko, attorney. Kayo na po ang bahala maghati ng matitira sa 3 kong kapatid na babae. Hindi naman tumutol si Atty. Villejas at tumango na lang. Pagkatapos, ay si Doña Salvacion naman ang hinarap ni Fred. Pasensya na ho kayo, tita. Alam kong wala ako sa posisyon para magsalita ng ganito pero sana po, mapatawad niyo ako lalo na si Dad. Sorry po kung ako ang naging dahilan ng hinanakit niyo sa loob ng mahabang panahon. Sobra po ako nagpapasalamat sa sakripisyo niyo. Sana po hayaan niyo pa rin ako mabisita si Dad. Mahabang saad niya, saka tumayo at nagpaalam sa mga ito. Bagamat walang narinig na tugon, ay maluwag na ang dibdib ni Fred na umalis ng hasyenda. Habang nasa biyahe pabalik sa Maynila, ay hindi niya maiwasang ma-excite. Makikita niya na ulit ang tunay niyang ina, gayon din si Kylie. Nagpaplano na din siya kung paano makakapag-propose ng formal dito. Sabihin niyo po nagbibiro lang kayo, ma. Ani Fred. Halos manikip ang dibdib niya nang malamang wala si Kylie sa tinutuluyan niya. Umalis daw ito at walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Baka sa probinsya nila. Sinubukan niyo na po bang tawagan yung pamilya niya? Oo, at hindi daw umuwi doon si Kylie. Nagpapadala naman daw pero ayaw magsabi kung nasan. Hindi tumigil si Fred sa pag-contact sa number ni Kylie kahit pa unattended yun palagi. Umaasa na magbibigay ito ng clue kung bakit bigla na lang itong umalis ng walang paalam. Kung kailan maayos na lahat, ma? Mabibigyan ko na siya ng magandang buhay. Hindi niya na kailangan magtrabaho sa bar na yan. Pakakasalan ko siya. Himutok ni Fred isang gabi. Lasing na lasing siya at naglalabas ng sama ng loob. Kung talagang mahal mo si Kylie, huwag kang susuko. Sabi mo nga okay ka na. Kaya mo siyang hanapin, maliit lang ang Pilipinas. Pero saan ako magsisimula, ma? Pinanghihinaan na ako. Ni hindi ko alam kung ba't niya ako iniwan. May iba na ba siya? Napabuntong hininga ang ina at saka siya tinapik na marahan sa likuran. Ikaw lang ang lalaking pinakisamahan ni Kylie. 5 taon kong kasama ang batang yon. At ni minsan hindi ko yung nakitang nagka-interest sa isang lalaki. Kung ganun ay bakit? Anong dahilan ba't siya umalis?
Pero hanggang sa makatulog na si Fred dahil sa kalasingan, ay walang naging tugon sa tanong niya iyon. Maging si Maring ay hindi alam ang dahilan kung bakit bigla na lang umalis si Kylie. Ilang buwan pa ang lumipas at naging maayos na si Fred, inayos niya ang buhay niya at ang kanyang ina. Nailipat niya ito sa isang subdivision. Para hindi maboring, pinatayuan niya ito na spa at salon kung saan nagtatrabaho na din ang mga babaeng inaalagaan nito noon. Maayos na nailipat sa kanyang pamamahala sa napili niyang kumpanya. At hindi na rin naman siya nahirapang aralin ng pasikot-sikot noon. 2 taon ang nakakalipas at hindi pa rin nahahanap ni Fred si Kylie. Kulang na lang ay pasukin niya, maging ang kabundukan mahanap lang ang babaeng minamahal. Anong balita? Si Fred iyon isang hapon. Nasa coffee shop siya, kaharap ang private detective na inuupahan niya para maghanap kay Kylie. May nabanggit yung isang agent ko sa bandang Davao. Positive, ito ang address. Gusto mo ba samahan kitang pumunta doon? Pero umiling si Fred. Medyo malabo yung litratong ipinakita nito sa kanya. Pero sigurado siyang si Kylie yun. Bigla na lang nabuhay ang excitement niya sa puso. Siguradong hindi na ako magsasayang ng pamasahe at pagod ngayon. Magkikita na tayo ulit, Kylie. Bulong niya pa sa sarili. Nang gabi ding yun ay nagbook agad siya ng flight papuntang Davao. Hindi niya muna sinabihan ng kanyang ina dahil gusto niyang sorpresahin na lamang ito kapag kasama niya si Kylie. Tanghali kinabukasan, nang marating ni Fred ang address na binigay sa kanya. Isang bungalow na bahay ang natapatan niya. Nasa kabilang kanto lamang siya at pansamantalang nagmamasid. Nang bumukas ang gate, lumabas mula sa loob na isang kotse. Maya-maya pa ay lumabas naman mula sa loob ang isang babae, si Kylie. May karga itong foreigner na bata na sa tansya niya ay nasa 1 hanggang 2 taon ng edad. Dinala nito yun sa kotse at isinakay. Paalis na sana ang kotse nang muli iyong huminto at lumabas mula sa driver's seat ang isang lalaking foreigner. May inabot pa ito kay Kylie bago muling bumalik sa kotse at tuluyang umalis. Natulala naman siya sa nasaksihan ng mga sandaling yun. Agad na nakabawi si Fred kaya bago patuluyang maisara ni Kylie ang gate, ay bigla na lang siyang tumakbo papunta doon. Teka sandali, wag mo isara! Bakas sa mukha ni Kylie ang pagkabigla na makita siya nito. Gayon pa man, ay agad yun napalitan ng kaseryosohan. Nagtangka pa itong isasara ng tuluyan ng gate pero pinigilan siya ni Fred. Ang tagal kitang hinanap tapos pagsasarahan mo lang ako ng gate? Kausapin mo ako, mag-usap tayo, Kylie. Sige, pumasok ka. Malamig na tugon nito. Kinakabahan man sa madadatnan sa loob ng bahay, ay mabilis pa ring sumunod si Fred. Pero hindi na nakapasok pa si Fred sa bahay. Sa sala lang siya sa labas pinaghintay ni Kylie. Nang bumalik ito at may dalang pitsil ng malamig na tubig at baso. Naupo ito sa tapat niya at walang imik na tumitig sa kanya. Inubos muna ni Fred ang laman ng baso bago nagsalita. Sila ba ang dahilan kung ba't mo ako iniwan na walang paalam, Kylie? May hinanakit na tanong niya sa dating kasintahan. Pero hindi umimik si Kylie. Nanatili lang ito nakatitig sa kanya. Wala ka man lang ba sasabihin? Gustong-gusto niya yakapin at hagkan si Kylie pero hindi niya magawa dahil sa pag-aakalang may pamilya na ito ngayon. Nagsimula nang mamuwang luha sa mga mata ni Fred. Ano bang iniiyakan mo, Fred? Seryosong tanong ni Kylie kalaunan. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala at nangulila sa'yo? Maayos nga ang buhay ko. Naging okay kami ng tunay kong ina, pero ikaw naman ang nawala. Sobrang lungkot, alam mo ba yun? Nang bigla na lang siyang lapitan ni Kylie at yakapin. Sinapu din nito ang buo at magkabila niyang pisngi at pinaglapat ang kanilang labi. Hindi na sila nagdalawang isip at agad yung ginantihan. Mabilis ang mga sumunod na nangyari. Namalaya na lang ni Fred na nasa loob na sila ng isang kwarto at nagsasalo sa mainit na sandaling kay tagal niya ding pinanabikan. Hindi mo pamilya ang mag-amang yun? Gulat na tanong ni Fred habang nakahiga sa tabi ni Kylie. Ano ka ba? Amo ko ang mga yun. Nasa loob lang ng sasakyan yung kaibigan ko na asawa ng foreigner kaya hindi mo nakita. Nakatira lang ako sa kanila. Pero dahil kailangan din nila ng kasambahay, nag-volunteer na din ako. Natatawang paliwanag ni Kylie. Tuluyan ang nawala ang pag-aalinlangan at takot sa dibdib ni Fred dahil sa nalaman. Ayoko lang makasira sa pangalan mo, Fred. Nang malaman kong tagapagmana ka ng malalaking negosyo, lalo na sa Maynila, at meron pa sa ibang bansa, natakot ako. Natakot ako na baka mahusgahan ka ng mga tao. Dahil sa pagkatao ko. Sa narinig ay naging malinaw kay Fred ang lahat.
Mula sa likuran ay niyakap niya si Kylie. Naiintindihan kita. Pero di ba noon ko pa sinabi sa'yo, ikaw ang pinakamahalaga sa lahat ng meron ako? Hindi ko kailangan ng mga yun kung mawawala ka naman sa akin. Humarap si Kylie sa kanya at tinitigan siya sa mga mata. Fred, pinaghirapan ng tatay mo lahat ng yun. Hindi mo yun pwedeng itapon lang dahil sa isang babae. Hindi ka lang naman basta isang babae, love eh. Ikaw ang unang dahilan kung ba't ako naging matatag. Kung hindi kita makakasama sa pagbuo ng negosyong yun, mabuti pa ibigay ko na lang yun sa mga kapatid ko. Pero paano kung malaman nila ang nakaraan ko? Huwag kang matakot, poprotektahan kita. Hindi ko hahayaang may sumira sa'yo o sa atin. May tiwala ka naman sa akin, di ba? Tumango naman si Kylie at ngumiti. So paano? Pwede ko na bang isuot sa ito? Ang tagal na nito. Na-stuck lang siya kasi umalis yung nagmamay-ari sa kanya. Nakangiting alok naman ni Fred sa hawak na engagement ring. Agad na namuo ang luha sa mga mata ni Kylie. Matapos maisuot ang singsing, ay niyakap siya nito ng mahigpit. Salamat sa pagtupad ng pangako mo, Fred. Salamat at sorry kung naging duwag ako. Pangako, simula ngayon hindi na ako aalis sa tabi mo. Sa mga sandaling yon ay batid ni Fred. Buong-buo na siya at dahil yun kay Kylie. Hindi man perpekto ang pagiging magkasama nila, sisiguraduhin niya na sa bawat hamon, mananatili silang magkakampi at magkasangga habang buhay. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Runaway Billionaire. Written by Red Ina.